Ngayon, ang dalawang hanay ay kompleto na. Ang mga pares na salita na makikita sa kahon ay tinatawag na pangalan. Ulitin ng sabay-sabay. Pangalan. Say. Ngayon, ang pangalan o sa English ay noun. Ito ay nagsasaad sa pangalan ng tao, hayop, bagay, lugar, at pangyayari. At ang pangalan ay may dalawang uri. Ang pambalana at pantangi. Ang nasa unang hanay ay tinatawag na pangalang pambalana. At nasa ikalawang hanay naman ay tinatawag na pangalang pantangi. Maaari nating tukuyin na ang pangalang pambalana ay tumutukoy sa di tiyak o pangkalahatang ngalan ng tao, hayop, bagay, lugar, at pangyayari. Halimbawa, batang babae, pusa, park, at prutas. Ngayon, ang pangalang pantangi naman ay tumutukoy sa tiyak na pangalan ng tao, hayop, bagay, lugar, at pangyayari. Halimbawa, kung ang pusa ay pangalang pambalana, ngunit ang pangalan ng pusa ay Mimi, ito ay tinatawag na pangalang pantangi. Pwede ba kayong magbigay mga bata ng pangalang pantangi ng mga hayop? Snowy. Okay, Snowy. Mabuti. Ngayon, ang batang babae naman ay tinatawag na pangalang pambalana. At ang ana naman ay pangalang pantangi. Ang iba pang halimbawa ng pangalang pantangi ay inyong mga pangalan. Ngayon, dagaya tayo sa iba pang halimbawa ng pambalana at pantangi. Nasa inyong harapan, ang pambalana ay, ang pagkain ay ang pambalana. At ang pangalang pantangi naman nito ay Burger. burger. Mahusay. Ang country ay tinatawag na pangalang pambalana. At ang Amerika ay tinatawag na pangalang pantangi. Mahusay mga bata. Naiintindihan niyo na ba ang pangalang pantangi at pambalana mga bata? Opo. Mahusay, masaya akong marinig. Ngayon, magkakaroon tayo ng masayang aktibidad na natutulong sa inyo na maipakita ang inyong mga natutunan. Hahatiin ko kayo sa dalawang grupo. Ito ang unang grupo, ikalawang grupo. Bawat grupo ay bibigyan ko ng larawan na nagpapakita ng tao, hayop, bagay, lugar. At bibigyan ko kayo ng 15 minuto para isagawa ang grupo. Sa inyong gagawin, una, tukuyin ang mga pangalang pambalana at pantangi sa mga larawan. Ikalawa, gumawa ng 5 pangungusap na gumagamit ng mga pangalang ito. At ang pangatlo ay ipresenta sa klase. Naintindihan ba mga bata? Opo. Mahusay. Pwede niyo nang simulan ang inyong aktibidad. Mahusay mga bata. Bigyan ng 10 palakpak ang bawat isa. 4, 5, 6, 7. Mahusay. Ngayon, ating tandaan na ang pangalan, ano nga ulit yun ang pangalan mga bata? Ay nagsasaad sa ngalan ng tao, hayop, bagay, lugar, at pangyayari. At may dalawang uri ito. Ano nga ulit ang dalawang uri ng pangalan mga bata? Pambalana at pantangi. Mahusay! Pangalang pambalana at pantangi. Ano nga ulit ang pangalang pambalana?
Ito ay tumutukoy sa Di tiyak tiyak. o pangkalahatang ngalan ng Tama. tao, hayop, bagay, at lugar, at Mahusay mga pangyayari. bata. At ang pantangi naman ay tumutukoy Sa sa tiyak tiyak na ngalan ng tao, hayop, bagay, lugar, at pangyayari. At isa pa, ang pangalang pangtangi ay nagsisimula lagi sa malaking titik. Okay. Tapos ang pambalana naman ay nagsisimula sa maliit na letra. Ngunit, pwede itong gamitan ng malaking titik kung nasa una ang pangungusap. Okay. Ngayon, dadayo naman tayo sa pagtataya. Sa inyong pagtataya, mga bata, isulat ang PT kung ang salitang may salungguhit ay pantangi at PM kung pambalana. Una, dumayo kami sa kasal ng tita ko. Halimbawa, dumayo kami sa kasal ng tita ko. Halimbawa na lang yung una, class. Dumayo kami sa kasal ng tita ko. Ano ang pangalan ang kasal? PT or PM? PT. Yes. Mahusay mga bata. Ganoon lang ang iyong gagawin. Tapos, hindi ko nasulat ang sa ikalawang pagtataya na iyong gagawin ay nasa papel. At sagutan nyo ang pagtataya doon lang sa inyong mga papel. Naiintindihan ba mga bata? Opo. Okay, pwede nyo nang simulan ng inyong mga pagtataya. Okay, pakipasa ang inyong mga papel. Okay. Maraming salamat mga bata. Yun naman ang ating mga lesson sa araw na ito. Paalam at God bless everyone.